Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So ngayon po magkakaroon po tayo ng panibagong series and I hope excited po kayo dito sa series natin na ito. Ito po yung personal ko na pinagmumuni-munihan nitong mga nakarang araw. Bago po tayo magsimula sa panibago nating series, gusto ko lang batiin muna si Brother Noel. Ayan, so hello sa iyo Brother Noel. At salamat sa Panginoon sa iyong pagsubaybay dito sa ating channel and gayon din kay Sister Mieta. So hello po sa inyo, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Now yung series po natin ngayon ay patungkol po sa loving God is hating sin. Ibig sabihin po, pag minamahal natin ang Diyos, kamumuhian natin yung kasalanan. When we love God, we hate sin. So, napakagandang series po nito. I hope bumaon talaga sa ating mga puso na once na natutunan natin or nagsisimula tayong mahalin ng Diyos, nagsisimula rin tayong kamuhian yung kasalanan. So, hindi pwedeng we love God at the same time we love sinning. Kailangan pag minamahal mo talaga yung Diyos, iniiwanan natin o kinamumuhian natin yung ating mga kasalanan. Kaya ito po yung pinakaunang verse natin na tatalakayin sa Psalm 97:10. Ito po ang sinasabi. O you who love the Lord, hate evil. So ito pong first line na ito po yung tatalakayin natin for the entire week. O you who love the Lord, hate evil. Kayo na mga nagmamahal sa Diyos, kamuhian nyo, magalit kayo sa kasalanan. Sa Tagalog po, kayong nagmamahal sa Panginoon, kamuhian ninyo ang kasamaan. Kaya po yung una nating katuruan ngayong umaga, sin is desensitizing. Yung kasalanan po, dinedesensitize tayo. Ano ba ibig sabihin ng desensitize? Ito po yung kabaligtaran ng pagiging sensitive. Yung kasalanan po, pag araw-araw natin ginagawa, nakakasanayan na natin. At hanggang sa, maging parte na siya ng buhay natin, tapos yung puso natin ay puro kalyo na, sanay na. Parang ganito po yan eh. Yung isang taong nagnakaw ng Tuesday, may ninakaw, makakaramdam pa ng kaba yun eh. Actually, lahat ng mga kriminal, sa unang krimen na ginawa, kabadong-kabado eh. Hanggang sa gawin mo ng Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, araw-araw mong ginagawa, paulit-ulit mong ginagawa. Hanggang sa yung isang taong nagnakaw, dahil araw-araw yung ginagawa, nagiging magnanakaw na siya. Sanay na siya. Minsan di na nakokonsensya. No? Yun yung sinasabi ng Apostol Pablo na seared conscience. Yung wala ng konsensya, yung talagang seared na, no? Yung kasalanan po, desensitizing yan. Basta pag paulit-ulit mo ginagawa, parang nakakasanayan mo na, hindi na siya, hindi na siya shocking para sa atin. Ang isang taong araw-araw pumapatay, nadidesensitize na. Kaya pag nanood ka ng mga war criminals, panahon ng Holocaust, yung mga tauhan ni Hitler, pag pumatay sila, talagang brutal eh. Pero nasanay na sila, na-desensitize na sa kasalanan. Ganyan po yung kasalanan. Pag ikaw nanood ka ng pornographic materials, sa una parang shocking eh, disgusting eh. Pero sa susunod, na-enjoy mo na, nasasanay ka na, nadidesensitize na tayo. Ganon din sa mga bisyo na kagaya ng alak, sigarilyo. Sa una, ayaw mo eh. Unang tikim mo na sigarilyo, for sure lahat ng nanigarilyo dito, ayaw niya eh. Pero nadidesensitize tayo ng kasalanan. Later on, nakakahumalingan na natin yung bagay na unang-una ayaw natin in the first place. Pero dahil paulit-ulit natin ginagawa, nadedesensitize tayo. Lahat ng klase ng addictions, nakaka-desensitize. Ang kasalanan, pag paulit-ulit mong ginagawa, nagkakaroon ng kalyo yung ating puso. So, sin is desensitizing. Hindi na tayo nagiging sensitive, nasasanay na tayo. Pangalawa po, loving God is hating evil. Now, tayong mga tao, nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon, hindi pa tayo nagsisimulang kilalanin si Lord,
namumuhay tayo sa kasalanan. Now, sa mga pagkakataon, sa mga panahon na yun na namumuhay tayo sa kasalanan, doon tayo nakarinig ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo at tinatawag tayo manumbalik sa Diyos. At sa panunumbalik natin sa Diyos, mas lalo nating nauunawaan sino si Jesus Christ na matay siya doon sa krus ng Kalbaryo sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. And then later on, natututunan nating mahalin ng Diyos. Tandaan natin, unang nagmahal ang Diyos sa atin. Kaya tayo nakakapagmahal sa Diyos. Kaya tayo nakakapagbigay sa Diyos kasi unang nagbigay ang Diyos sa atin. Kaya tayo nakakapagserbisyo sa Diyos kasi yung Diyos yung unang nagserbisyo sa atin. So, when we love God, hindi natin pwedeng ipagmalaki na minamahal natin yung Diyos kasi tayo yung unang minahal ng Diyos. Now, kapag minamahal natin yung Diyos, natututunan na rin natin kamuhian yung dati nating pagkatao. Yung kasalanan. Nagkakaroon na tayo ng, yung feeling of disgust. Yung nandidiri ka na sa kasalanan. Ayaw mo na ng kasalanan. Yung dati nating lifestyle, pag naging Kristiyano ka na at binalikan mo, something is off, something is wrong. Ayaw mo na siyang balikan kasi hindi na sa'yo bagay. Hindi mo na siya feel kasi na kay Kristo ka na. Meron ka ng bagong puso. Kaya yung pangatlo nating katuruan, genuine Christians hate sin. Yung mga tunay na mga Kristiyano na nakaranas ng conversion, pag sinabi natin conversion, mula dun sa dati mong pagkatao, yung biyaya ng Diyos, binago ka, tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay, kinilala mo siya bilang Panginoon at iyong tagapagligtas at naging tunay kang mananampalataya, naging tunay kang Kristiyano, naging ligtas ka. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, yung ganong klaseng tao, kung totoo yun, no? Sinisimulan niya na o ang na-experience niya pagkamuhi na sa kasalanan. Genuine Christians hate sin. Yung mga totoong Kristiyano namumuhi sa kasalanan. Now, hindi ko po sinasabi na pag genuine Christian ka, hindi ka na nagkakasala. Nagkakasala pa rin tayo. Pero yung mga nagagawa nating kasalanan, kinamumuhian na natin. Ayaw na natin ng mga klase ng kasalanan na ginagawa natin in the past na normal lang, tapos gagawin mo ulit ngayon, hindi mo na siya feel eh. Hindi na siya makadiyos, hindi na siya yung angkop sa bago mong pagkatao. Kaya meron tayong hatred of sin, pagkamuhi sa kasalanan. Now, paano naman natin ito i-apply, no? Itong talata na to. Huwag kayong mag-alala, meron tayong isang buong linggo para pag-aralan to, no? Lalalim talaga tayo dito. O you who love the Lord, hate evil. Paano po natin i-apply ito sa ating mga buhay? Number 1 po, ask God to sensitize your heart. Manalangin tayo. Kausapin natin si Lord. Lord, kung meron man akong kasalanan na ginagawa ngayon, let's say, nasasanay na ako magmura. Nasasanay na ako manood ng mga pornographic materials. Pag may tingnan ako ng babae na sobrang ganda, sobrang sexy, nakakaramdaman ako ng lust, ng matinding pagnanasa. Lord, kung ito'y nagiging habit ko na, Lord, sensitize my heart. Kung nadidesensitize ako ng kasalanan, nasasanay na ako ng kasalanan na paulit-ulit kong ginagawa na wala nang epekto sa akin, hindi na ako nakakonsensya. Lord, kahabagan niyo ako, baka hindi ako tunay na mananampalataya. Sensitize my heart. Hayaan niyo po yung puso ko maging sensitibo sa inyong presensya. Yan po ipanalangin natin sa Panginoon. Ask God to sensitize your heart. Yun din ang panalangin ko sa sarili ko. Lord, sa lahat ng mga nagagawa kong kasalanan, tulungan niyo po akong kamuhian yung kasalanan ko. Maging sensitive ako sa presensya ninyo, sa kabanalan ninyo. Kayo yung Diyos na banal. At kung ano man ang mga ginagawa ko na hindi angkop sa inyong kabanalan, patawarin niyo po ako. Sensitize my heart. Tulungan niyo po akong maging sensitibo. Ganda nung hymn na sinasabing, I want a principle within of watchful godly fear, a sensibility of sin, a pain to feel it near. So, ang ganda ng sinasabi ng hymnal na to, no? Ng hymn na to. I want a principle within of watchful godly fear, a sensibility of sin, a pain to feel it near. Nagkakaroon ako ng labis-labis na pain whenever I
commit sin, whenever a pain to feel it near, no? So, yun ang ipanalangin natin sa Panginoon. Ask God to sensitize our hearts. Tulungan tayo ng ating Diyos na yung puso natin muling tumibok at maging sensitibo sa presensya ng banal na Diyos. Now, number 2 po, hate sin without being self-righteous. Now, kamuhian natin yung kasalanan, magalit tayo sa kasalanan nang hindi tayo nagiging self-righteous. Kasi ito yung problema eh. Pag may nakita tayong kasalanan, yak, kadiri, yak, no? Sobrang ayaw natin yan. Yak yan, kadiri yan. Minsan parang self-righteous na rin tayo pag ganun yung approach natin. Tandaan natin, kamuhian natin yung kasalanan, but we're not looking ourselves as better, no, than other people. Sa halip, yung kasalanan ng iba, kasalanan natin, kinamumuhian natin, o basta kasalanan, kinamumuhian natin, pero hindi tayo nagiging self-righteous. Sa halip, inaamin natin sa harapan ng Diyos, Lord, makasalanan ako, kinamumuhian ko yung kasalanan ko, patawarin niyo po ako. Hindi po ako nagbabanal-banalan dito. Talagang, Lord, alam niyo po kasi, kapag namumuhi tayo sa kasalanan, at nakikita na, lalo na kasalanan ng iba, tinitingnan natin kasalanan ng iba, minsan nakakaramdam rin tayo ng pride, ng kayabangan, kahambugan. Kaya gusto ko yung sabi ng isang Proverbs. Sabi dito, to fear the Lord is to hate evil. Pag may takot ka sa Diyos, magagalit ka sa kasalanan. I hate pride and arrogance. Yun agad, diretso agad. Kasi nga naman, when you hate evil, para bang, matataas mo na yung sarili mo na, oy, I hate evil, namumuhi ako, yak yung kasalanan na yan, kaya, I feel better, mas mataas ako. Pero tinan yung sumunod na salita, I hate pride and arrogance. Pati yung pagmamataas, kinamumuhian ko. So when we hate sin, when we hate evil, we also hate our pride. We also hate self-righteousness. So, hate sin without being self-righteous. Pangatlo po, prove our genuine conversion. Patunayan natin na tayo ngayong mga tunay na mga Kristiyano nagkaroon ng conversion experience. Ano po ba yung conversion experience? Ito yung luma mong pagkatao, nagkaroon ng bagong pagkatao, na kay Kristo ka na. Yung unsaved or not yet saved, hindi pa ligtas, naligtas na. Yung hindi pa Kristiyano, naging Kristiyano na. Yung wala pa kay Kristo, na kay Kristo na. Yung meron pang maruming pusong bato, matigas, no? Ngayon, binigyan na ng bagong puso ng Diyos. Yung puso na tumitibok, sabi sa Lumang Tipan, yung prophecy patungkol sa New Covenant. Sabi ron, I will take away your heart of stone and will replace it with a heart of flesh. Yung heart of stone natin, pag na-convert ka, papalitan yon ng pusong tumitibok para sa Diyos. So, prove our genuine conversion. Na-convert ka ba talaga? Paano mo malalaman na na-convert ka na? Paano mo nalalaman na ligtas ka na, tunay kang Kristiyano? Simple lang po. Kapag ikaw, namumuhi ka na sa kasalanan. Na pag nagkakasala tayo, tanggap natin sa sarili natin na nagkasala tayo, makasalanan tayo. Pero at the same time, yung kasalanan ginawa natin, kinamumuhian na natin, nagagalit na tayo sa kasalanan natin. At ayaw na natin ang kasalanan. So, 3 applications po mula dito sa mga talatang ito. No? Ask God to sensitize your heart. Hate sin without being self-righteous. And prove our genuine conversion. Para po sa ating discussion, why is hatred of sin a mark of genuine conversion? Bakit yung pagkamuhi sa kasalanan ay isang tanda ng pagiging tunay na Kristiyano? Sasagutin po natin ito sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating panalangin, kausapin natin si Lord. Heavenly Father, I ask you to soften my callous heart, desensitized by sin. Help me to see sin for what it truly is, an offense against your holiness. Teach me to hate evil as an expression of my love for you, but guard me from falling into self-righteousness.
Lord, let my hatred of sin be a reflection of a heart genuinely transformed by your grace. May my life prove the authenticity of my conversion, showing the world that I'm truly yours. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa partner natin sa devotion na ito, si Pastor Adonira. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Thank you. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow.